Naramdaman nyo na ba yung feeling na yung mundo mo parang babaksak na? At wala kang magagawa para baguhin yun. Sana nangyari sa akin yun. E di sana nakapaghanda pa ako sa mga mangyayari. Ito ang storya ng buhay ko at kung paano siya nasira. Ito ang storya kung paano nawala sa akin ang lahat. At nagsimula ito nang dahil sa isang dilema. Dilema? Mabigat, no? Parang buhay ang nakasalalay. Para sa akin, ganun ang pakiramdam. Kahit na ito ay napakababaw na bagay, tulad ng paglipat sa ibang course. Hayaan mong ipaliwanag ko to. Ang tatay ko, nasabihin na natin na isang taong mahirap pakiusapan, ang mayor ng aming maliit na syudad. Na mula sa aking pagkabata, ay plinano na ang buhay ko tulad ng sa kanya. Hindi naman ito isang mahirap na buhay para gayahin. Ang kailangan ko lang naman gawin ay makakuha ng college degree, pumasok sa law school at maging abogado, di ba? Madali lang. Kung sa bagay. Kumusta yung school ngayon? Ba't bigla ka nagkaroon pa kailang sa buhay ko? Nagtatanong na ako, ba't ka ganyan makasagot? Basta. Di na ako masaya sa course ko eh. Gusto ko mag-shift sa fine arts. Ano? Ano nangyari sa pinag-usapan natin mag-abogado ka? Eh bakit? Akala ko ba gusto mong maging politikong katulad ko? Di ba napag-usapan na natin to? Di na ako masaya eh. Tingin mo ba masaya din ako? Sige, tingnan natin kung maging masaya ka kung tanggalin ko ang lawas mo. Di mo pwedeng gawin yun. Anong hindi? Wala kang makukuha sa akin hanggat hindi mo inaayos ang buhay mo. So ayun ang nangyari. Ano pa ba ang mahihingi ko? Akala ng bobo kong ama na alam niya kung anong nararapat sa akin. Di nga niya mapatakbo ng maayos ang kawawang bayan namin eh. Kaya nga puro pagbabanta sa buhay ang natatanggap niya. Yun ang iniisip ko nung mga panahon na yun. At doon ko naisip ang lahat. Pero di ko yun pinansin. Alam kong makakalimutan ko rin yun pagkasama ko na ang girlfriend ko. Kaya, pinuntahan ko siya. Ang magpapaligaya sa akin. Ang tanging nagpapaligaya sa akin. Pinuntahan ko siya para makapaglabas ng hinanakit. Sobra akong nabaon sa sarili kong mundo. Hindi ko man lang napansin. Hindi ko na talaga siya matiis. Hindi niya ako naiintindihan eh. Hindi wala rin pala akong may tutulong sa'yo. Ha? So ano ibig mong sabihin?
At doon niya na sinabi, Hindi na ako masaya, Kevin. so ano sinasabi mo? Tapos na tayo? Hindi ganun. Hindi mo maintindihan. I'm sorry, Kevin. Once I wanted to be the greatest. Iniwan niya ako. Hindi ko man lang alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang problema. Iniwan niya ako. Yun lang ang alam ko. Hindi matino ang pag-iisip ko noon. Sinisisi ko ang lahat sa tatay ko. Siya ang dahilan ng lahat ng aking lungkot. Hindi man lang siya nagbigay importansya sa relasyon namin ni Alex. Hindi man lang siya makatagal kasama sa isang kwarto si Alex. At ang kanyang tingin, hindi ko maintindihan pero may kakaiba sa kanyang tingin kay Alex. Kaya napagdesisyonan ko noon, natanggalin ko lahat ng problema ko. At isa lang ang pinanggagalingan ng mga problema ko. Yun ang tatay ko. Sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang ako yung nasaktan. At kaya, nag-isip ako ng isang plano na hindi maiisip ng iba na gagawin ko. Papatayin ko ang tatay ko. Mabigat man ang gagawin kong ito, ngunit nakapagdesisyon na ako. Wala nang makakapigil sa akin. Heto ako, pinagpapawisan, hinihintay ang aking ama. Malapit na siyang matapos sa trabaho. Malapit nang matapos ang lahat. Para sa akin at para sa kanya. Ito na yon. Wala nang atrasan. Gagawin ko na to. Pero biglang... Hoy! Taas kamay! Tangina! Hindi na ako makagalaw nun. Ang pawis na tumutulo sa noo ko ay kasing lamig ng yelo. Dumating siya. Kung kailan nawala na sa akin ang lahat. Hindi. Nandito pa rin siya para sa akin. Minsan, ang buhay mo ay nagpapatuloy lang. Kahit wala kang gawin. At hindi mo alam kung paano ka napunta doon. At minsan, kailangan itong manatiling misteryo at nakatago. Dahil minsan, ang katotohanan ay humihiwa na parang patalim. At hindi mo inaasahan ang pagdating nito.